Isang playbook po na nagtataglay ng mga taktika para siraan si Pastor Apollo C. Quiboloy, ipinadala po sa SMNI. Si MJ Mondihar sa balita. May playbook na sinusunod ang US government para sirain ang reputasyon ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito noon ang binanggit ng butihing pastor sa gitna na rin ng mga gawa-gawang kaso sa kanya, pati na rin dito sa Pilipinas. Sa mensaheng ipinadala sa SMNI, isang concerned citizen na nagtukoy sa kung anong playbook ang ginagamit laban sa butihing pastor. Ito ay ang libro na may pamagat na How to Destroy a Man Now. Ito ay akda ni Dr. Angela Confidential, isang accomplished business psychologist. Ayon sa nagsulat nito, nilalaman ng libro ang mga epektibo at subok ng paraan para sirain ng isang babae ang reputasyon ng lalaking nais niyang siraan. Sinulat rin ang libro para bigyang kapangyarihan ng kababaihan. 3 paraan ang binanggit ng libro para manira ng reputasyon. Una ay ang allegation. Ayon sa libro, epektibo at madali lamang itong gawin laban sa isang tao kahit walang ebidensya. Kailangan lamang na panindigan ng isang alegasyon kahit na hindi totoo. Ngunit paano nga ba pipili ng epektibong alegasyon? Ayon sa libro, kahit anong alegasyon ay epektibo, mula sa pagpatay ng tao at iba pa nakalalabag sa ethical or legal standard. Malaking halimbawa dito ang mga bintang na rape laban kay Pastor Apollo. Kaya unique ang allegation o bintang kahit walang pruweba. Ikalawa sa playbook ay ang media. Ayon sa libro, nagagamit ang media bilang justification ng isang alegasyon, lalo na sa makabagong panahon ngayon gamit ang internet TV, social media at mainstream media networks. Ang endgame sa pagpapamedya sa alegasyon, batay sa libro, ay mas maraming makaalam dito. Sinasaad din ng libro na pinipili ng malalaking media network sa mga ganitong balita para kumita ng malaki mula sa advertisers. Lalo na't mga sikat na personalidad ang subject ng paninira. Kagayang-kagaya ito ng ginawa kay Pastor Apollo na international media ang nagbalita sa kaso. Dito sa Pilipinas, number 1 din sa headlines sa mga balita patungkol sa butihing pastor. Saad din ng libro, gustong-gusto ng media ang mga scandalous news reports kaya patok itong gamitin sa paninira. Panghuli sa taktika ay ang authority o pagsusumbong sa mga pulis at paghahain ng kaso kahit walang basihan. Batay sa libro, ang aksyon ng otoridad ang pinakahuling hakbang para sirain ng isang tao. Para maging epektibo, kailangan lamang lumabas na nag-aakusa bilang mahina para umaksyon ng mga otoridad. Giit rin sa playbook na kailangan ng mga otoridad na magkaroon ng credible claim para aksyonan ng isang gawa-gawang reklamo. Sa libro, ilang malalaking personalidad sa Amerika ang binanggit na biktima ng paninira. Kabilang na dito ang Hollywood producer na si Harvey Weinstein, Amazon executive na si Roy Price, Nickelodeon producer na si Chris Savino, MSNBC political analyst na si Mark Halperin, NBC News correspondent na si Ken Baker at iba pang mga personalidad. Mahigit sa 20 malalaking personalidad sa US ang binanggit sa libro. Let us be straight in this. The footprints, or I mean the blueprints of U.S. Involvement in all these activities are everywhere. And we can only suspect that, the head of Pastor Quiboloy must be part of the trade-offs between the government and between our government and the U.S. government. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.